Magandang gabi po mga ka-recap. Maraming salamat po sa pagbalik sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Matapos nga magbagong anyo si Baphomet sa harap mismo ni Manager No ay nakatanggap ito ng urgent quest. At gayon din si Hunter Baphomet. Walang magawa si Manager No kung hindi labanan si Hunter Baphomet. Inilabas niya ang kanyang mga summons pero wala itong binatbat sa kay Hunter Baphomet. Napakadali niya lang na napabagsak ang mga ito, hanggang sa hinamon na ni Hunter Baphomet ang itinatagong summon ni Manager No. Ang napakalaking demonic beast, inatake nito si Baphomet pero isa-isang pinutol nito ang mga paa ng monster. At sa huli ay namatay rin ito. Ngayong wala na ang mga summon ni Manager No, ano na kaya ang gagawin niya? Matapos nga napabagsakin ni Hunter Baphomet ang lahat na summon ni Manager No, ay tahimik lang ito na nag-iisip sa gitna ng domain ni Baphomet. Sa harapan niya ang isa sa pinakamalakas na summon niya pero walang hirap itong pinabagsak ni Baphomet. Wala ng mga braso at may butas ang katawan nito. Nakangiti lang si Baphomet na nakatingin kay Manager No na parang inaasar ito. Kalmado lang at kumuha ng sigarilyo si Manager No sa kanyang bulsa at sinindihan ito. Sinabi niya na mukhang totoo ang mga sinasabi ni Hunter Baphomet. Hindi siya makapaniwala na ang boss ng Tower of Abyss ang nasa harap niya at naging tao. Sinabi ni Baphomet na kailangan na niyang baguhin ang pag-iisip sa mundong ito. Tinanong niya ulit si Manager No kung bakit pinatay niya sila Hunter Hyper at ang ibang mga hunter. Biglang namang tumawa ng malakas si Manager No. Masyado daw ba siyang nagulat sa pagkamatay ng isang hunter? Nagkaroon na daw ba siya ng emosyonal na kaugnayan sa mga tao? Hindi siya makapaniwala na ang isang demonic beast ay mayroon emosyon sa mga tao. Huwag niya daw sabihin na na-inlove din siya sa isang tao. Ang emosyon daw ba ang nagbago sa kanya bilang tao? Ayaw sana ni Manager No na sabihin ang dahilan kung bakit niya iniligpit ang tatlong hunter lalo na sa isang demonic beast. Si Hyper daw, yun ang tunay na pangalan, ay ang unang survivor na naligtas niya sa kasagsagan ng Great Shock. Bago daw nangyari ang The Great Shock, ang mga hunter ay hindi nakakatanggap ng makatarungang pagtrato hindi gaya ngayon. Mga panahon na bago pa mangyari ang Great Shock, magkasama si Manager No at ang kapatid niya na si Hunter Agatha naglalakad papunta sa kanilang paboritong restaurant. Excited ang dalawa dahil gusto nilang matikman ang paborito nilang pagkain pero sa kasamaang palad, ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hunter sa restaurant. Dati ay parang itinuturing ang mga hunter na may malulubhang sakit na nakakahawa. Walang magawa ang magkapatid kung hindi pagtiyagaan ang instant noodles. Sinabi ni Agatha na matagal nang napatunayan na walang masama sa pagiging hunter pero patuloy pa rin silang dinidiskrimina. Sumunod na araw ay naghahanap ng makakain si Manager No pero paulit-ulit na lang ang kanilang kinakain. Nadaanan niya ang restaurant na gusto sanang kainan ni Agatha. Nakita niya na walang masyadong tao dahil hindi pa naman kainan ngayong oras. Susubukan daw niyang bumili dahil nakaordinaryong damit lang siya ngayon at baka hindi naman mahalatang isa siyang hunter. Pero ano daw ito? Bakit nakaramdam siya ng presensya ng demonic beast? Bigla namang nawasak ang gusali sa paligid at naglabasan ang mga demonic beast. Napakabilis ng pangyayari. Hindi alam ng halos lahat ng mga tao ang mga nangyayari at ito din ang panahon kung saan sinubukang iligtas ng mga hunter ang ibang tao. Doon niya unang nakita si Hunter Hyper. Humingi ng tulong ang batang Kim Yi-hyun sa kanila na iligtas ang kanyang pamilya. Tumutol naman ang isang hunter na kasama ni Manager No dahil masyadong delikado at ayon sa record ay nailigtas na ang lahat na survivor. Narinig naman ng isang kasama nila na ang lolo, lola, at kapatid na babae ay nadaganan ng mga gusali at natrap sa ilalim. Masyado daw critical ang lugar na yun at 2 survivor pa lang ang natatalang naiiligtas. Ito rin daw ay isang red zone na. Pero napagdesisyonan pa rin Manager No na bumalik doon at subukang hanapin ang pamilya ng bata, at dahil pupunta si Manager No, hindi rin naiwasan na sumama ng kanyang nobyo na si Jungso sa kanya kaya napagdesisyonan ng grupo na sumama sa red zone. Kinainis naman ng iba dahil gagawin daw nito ang lahat para sa nobya niya. Pero sa kasamaang palad, ay nasawi si Jungso at hindi rin nila nailigtas ang pamilya ng bata. Ang masakit pa nito ay si Manager No ang sinisi ng kanyang mga kasama. Siya ang dahilan kung bakit namatay si Jungso. Ibinahagi niya rin sa bata na hindi matagumpay ang pag-rescue nila sa kanyang pamilya pero hindi maintindihan ng bata. Akala niya daw ay ililigtas nila ang kanyang pamilya.
Tinawag niyang sinungaling si Manager No. Sumunod na mga araw, napasok ng mga malalakas na demonic beast ang area kung saan nakadestino ang mga kasamahan nila at halos 70% ng mga hunter ang namatay. Pagkatapos ng insidente ay tila walang magawa si Manager No at namuhay na parang walang pag-asa kahit tapos na ang The Great Shock. Iniisip niya na sana ay mas malakas siyang hunter. Isang araw, pinatawag siya ng isang kasamahan at dinala sa lugar na kung saan patuloy ang paglabas ng mga tower. Napansin ni Manager No na ang pagkakasunod-sunod ng mga tower ay parang isang colony. Narinig ito ng lalaki at sinabi na magandang pangalan nito. Simula ngayon ay tatawagin nila ang lugar na colony. At simula din sa araw na iyon ay ibinilin kay Manager No ang paghawak sa lugar ng colony. Kinikilala niya daw ang kakayahan at abilidad ni Hunter No kaya gamitin niya sana ito para pagsilbihan ang gobyerno. At dito naisipan ni Manager No na simulan ng pag-alaga at magpalabas ng malalakas na mga hunter. Ibinuhos at itinaya ni Manager No ang lahat para sa colony. Nagsimula siyang tipunin ng mga tao na makakasama at makakatrabaho niya. Sa simula ay sumang-ayon din ang kapatid niya pero nang tumagal ay nag-iba ang isip niyo. Hinayaan niya lang ang kapatid niya dahil hindi naman banta ang kanyang kapatid sa colony. Lahat daw ay naaayon sa plano. Hanggang sa isang araw habang nagbubungkal ng lupa ang mga trabahador ay nadiskubre nila ang isang hindi kilalang bagay. Pero si Manager No, sa pagkakataong yun ay alam na ito. Ito ang dahilan bakit lumalabas ang mga tower sa colony. Balak sanang i-report ng mga trabahador ang lahat na nadiskobrehan nila. Sa isip ni Manager No, kapag nalaman ito ng gobyerno ay siguradong hindi nila papalagpasin at siguradong sisirain ang tower nest at mawawala ang colony. Bigla silang tinanong ni Manager No kung sino-sino daw ang nakakaalam ng lugar na ito. Ayon sa trabahador ay silang dalawa lang at ang trabahador sa itaas. Iniligpit lahat ni Manager No ang mga trabahador na nakakaalam tungkol sa tower nest. Itinayo niya daw ang cabin sa itaas ng tower nest para maitago ito at para hindi makakuha ng atensyon. Akala niya ay wala nang mangyayari kapag nanatiling tahimik ang mga hunter na kasama niya. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay nakita niya dito sa colony si Hyun bilang si Hunter Hyper. Nilapitan at kinausap ni Manager No si Hyper. Kinumusta niya ito at muling humingi ng paumanhin tungkol sa kanyang pamilya. Biglang sinabi ni Hyper na meron daw kakaiba sa gitna ng gubat na responsable sa paglitaw ng mga tower dito sa colony. Nagulat si Manager No at tinanong si Hyper kung paano daw niya ito nalaman. Bakit daw ito pinababayaan lang ni Manager No? Labag daw ito sa batas. Hindi nakasagot si Manager No. Biglang inalok ni Hyper si Manager No ng isang kasunduan. Hindi magre-report si Hyun tungkol sa tower nest basta't hahayaan daw siya ni Manager No na magpasok ng droga sa loob ng colony. Nang tinanong ni Manager No si Hunter Hyper kung bakit niya ito ginagawa, ang sagot niya lang ay kailangang mawala ng mga mahihinang nilalang. Hindi niya rin magawang patayin ang batang kanyang iniligtas. Ginamit niya si Hunter Baphomet para imbisitigahan at patumbahin si Hyper. Pero sa kasamaang palad, ang plano niya ay pumalpak dahil din kay Baphomet. Nalaman ni Hyper na sinusundan siya ni Hunter Baphomet kaya kinumprante niya si Manager No. Sinabi ni Hyper na nakapasok na ang isang investigator ng gobyerno dito sa colony. Mukhang si Manager No ang aakop ng lahat na kasalanan dito. Sinabi din ni Hyper na siya ang nag-report sa gobyerno. Tinanong niya si Hyper kung bakit niya ito ginagawa. Bakit siya nagbago? Simple lang ang sagot ni Hyper. Kung nailigtas lang daw sana ang kanyang pamilya ay hindi siya magkakaganito. Hindi na nakapagpigil si Manager No at tinapos ang buhay ni Hunter Hyper. Hindi rin inaasahang dumating si Jackal at Guilty at nakita ang lahat na nangyari. Natahimik si Manager No, pero bigla niyang sinabi na sana daw ay hindi na pumunta silang dalawa dito. At doon ay iniligpit niya din ang dalawa. Ito daw ang katotohanan na gustong-gustong marinig ni Baphomet. Ano daw ang masasabi niya dito? Nakangiting sinagot ni Baphomet na nakasusuklam ang ginawa niya. Hindi daw alam ni Manager No kung papuri ito dahil galing mismo sa demonic beast ang mga salita. Pero, kung mamamatay daw siya ay mas mabuting mamatay siya bilang isang hunter. Isang hunter na pumupuksa sa mga demonic beast. Nagpasalamat si Manager No kay Baphomet. Biglang nagpalabas ng summon si Manager No pero ang summon ay ang sarili niyang katawan. Hindi maiwasang mamangha ni Baphomet sa nakikita. Biglang nagbagong anyo si Manager No.
Sinabi niya na sobrang lakas daw talaga ni Hunter Baphomet. Inaasahan din daw ito ni Baphomet sa isang S-rank hunter. Sana daw ay huwag nilang biguin ang isa't isa. Sinabi ni Baphomet na sana ay maaliw siya ni Manager No. Abangan po nating mga ka-recap ang patuloy na bakbakan ni Manager No at Hunter Baphomet sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!